pulled over your eyes to blind you from the truth. Let the attack begin. Here we go. Welcome to the real world. Tick-tock, sabi ng clock. Ang nakikita nating oras dito ay iba sa oras ng libo-libong lugar sa mundo. Umiikot ang Earth sa isang axis, kaya iba't ibang oras nakakatanggap ng sunlight ang iba't ibang lugar sa mundo. Nakasplit sa 24 time zones ang ating mundo dahil ganun katagal ang rotation o pag-ikot ng ating planeta sa axis nito. Kaya may 24 time zones kasi merong 24 hours sa isang araw. Late 1880s nang hatiin ng team of scientists ang mundo into 24 time zones. May tig-isang oras na pagitan kada time zone. Sa North America, Europe at ilang bahagi ng Asia, may daylight savings kung saan ina-adjust ng mga tao ang kanilang orasan. Ina-advance nila ng 1 hour ang orasan tuwing spring o tagsibol at ibabalik nila ito sa dati pagsapit ng autumn. Pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon kung saan nagmula ang idea. Mga farmers daw ang nakaisip nito para may extra hours sila makapagtatanim sa labas. Pero hindi lang farmers ang agree sa ideyang ito. 1907 nang ipromote ng English builder na si William Willett ang daylight savings. Kung gagawin daw ito, mas kaunti ang magagamit na gas at kuryente tuwing gabi. Tipid, di ba? 9 years later, sumunod ang Germany at Austria para makatipid ng resources noong World War I. At noong early 1900s, dahil rin sa gyera, sumunod na ang ibang bansa sa Europe at pati ang Amerika. Nag-practice na ng daylight savings. Nagagamit ng mga dolphins ang iba't ibang senses para makakain, gumalaw at mag-usap. At isa sila sa inspirasyon ng high-tech na sasakyang sinasabi ko. Kung ang mga hayop ay nakakapag-navigate sa tulong ng echolocation, tayo naman ay nakaimbento ng sonar na ginagamit sa submarines. Ang sonar o sound navigation and ranging ay kapareho ng echolocation na ginagamit ng mga hayop. Naglalabas ito ng tunog in sequence para makadetect ng bagay, makapag-track ng movement at makapag-communicate sa ibang submarines. Inspired ng dolphins at whales ang sonar ng submarine. Dahil sa mga sea creatures na ito, may naimbento ang mga tao. Kaya kapag nakakita kayo ng submarine na umahon sa dagat, malamang ay nakita na nila ang lupang kinakatayuan mo bago mo pa sila makita. Tingnan naman natin ang isa pang invention na galing sa paggamit ng sound. At sound mismo ang nasa pangalan nito.
Ang mga paniki ay gumagamit ng ultrasonic sound waves para makagawa ng image. Yan din ang ginagawa ng ultrasound machine. Kung nakakita na kayo ng ultrasound ng baby bago pa ito ipinanganak, ang image na yon ay gawa ng isang computer sa tulong ng technology na nakaka-pick up ng bouncing sound waves sa mataas na frequency na hindi natin naririnig. Nabubuo ang image ng baby. Dahil dito, masisiguro ng doktor na malusog ang baby sa tiyan ni Mommy. Because we have All the answers! Gaya ng kuryente sa bumbilya, nakakagawa rin ng liwanag ang chemical reaction. Diba? Ang apoy nagbibigay ng liwanag. Pero alam niyo ba na ang apoy ay bunga ng combustion process? Nangyayari ito kapag naghalo ang fuel source at oxygen at dumaan sa isang chemical reaction. Ang resulta, init at liwanag. Minsan, ginagamit ang chemical reaction na ito para mag-init ang isang kwarto. At kung minsan naman, para palipalin ang rocket ship. Alam niyo bang napapaligiran tayo ng chemical reactions araw-araw? Kahit sa loob ng katawan natin mismo. Paghinga, pagtunaw ng pagkain, pati ang emotions natin. Mga chemicals ang tumutunaw sa mga kinain natin. At tuwing humihinga tayo mula sa paglanghap ng oxygen at pagpasok nito sa dugo hanggang sa makarating sa utak, may chemical reaction. Pero paano naging chemical reaction ang emotions? Di ba nasa isip lang yun? Totoo, ang utak natin ang nagdidikta ng ating feelings, pati na kung paano tayo kikilos pagkatapos. Resulta yun ng chemicals na gumagalaw sa ating brain cells. Pag may nangyari, magme-message ang ating brain sa ating nervous system gamit ang chemicals. Kaya tayo nagre-react, masaya, malungkot, excited, takot, lahat na. Pati yung nararamdaman mo kung may natutunang bago, chemical reaction din yun. I believe. Ang cheetah ay kayang tumakbo ng A. 50 miles per hour pababa, o B. higit sa 50 miles per hour. Ang sagot, letter B. Kaya makipagsabayan ng cheetah sa mga kotse. Umaabot ito hanggang 60 miles per hour. Ang bilis nito, 0 to 60 miles per hour sa loob ng 3 seconds. Paano nga ba naging mas mabilis ang cheetah sa land animals? Kaya nilang lagpasan ang 20 to 25 feet sa isang mahabang hakbang dahil sa iba't ibang pisikal na aspeto ng cheetah na hindi makikita sa ibang malalaking pusa. Mahaba at muskuladong mga hita, maliit at magaan na katawan, at maluwag na balikat at hip joints. Kaya mabilis siya. Meron din siyang flexible spine na nakakatulong sa maximum reach nito. Kaya perfect specimen pagdating sa takbuhan ang cheetah. Magaling sumunod sa biktima ang mga cheetah. Ang kanilang batik-batik at golden fur ay nakakatulong sa pag-blend nila sa matataas na damo at nagsisilbing perfect camouflage nila sa ibang hayop. Kapag naramdaman ng cheetah na oras na para umatake, mabilis nitong hahabulin ang kanyang biktima. Pero hindi lang bilis ang gamit ng cheetah sa paghunting. Dahil nauubos ang lakas nito sa pagtakbo, kailangan nitong magpahinga ng kalahating oras bago kumain. Dati, nawala na sa listahan ng endangered animals ang mga cheetah. Pero ngayon, nanganganib ulit itong maging extinct dahil sa poachers, pagkasira ng kanilang natural habitat at pagtaas ng temperature dahil sa climate change. Nasa ating mga kamay para gumawa ng pagbabago sa ating planeta. Para masigurong may lugar pa ring tatakbuhan ang mga cheetah. May ibang uri ng mammal na gumagamit din ng echolocation, pero sa ibang klaseng kapaligiran. Kung naalala nyo ang mga alon sa dagat nung pinalabas namin ang sound waves kanina, tama ang iniisip nyo.
Gumagamit ng ibang uri ng echolocation ang mga dolphin, porpoise at whale. Pero hindi dahil sa malabo ang mga mata nila. Nakikita ng mga dolphin at mga balyena ang ibabaw at ilalim ng dagat. Pero ang layo ng mga nilalakbay nila sa malalim na karagatan. Gumagamit ng high-pitched clicking sounds ang dolphins para makipag-usap ng malayuan, lalo na kung mahirap din makipagsenyasan sa ibang dolphins sa paligid. Samantala, ang mga dambuhalang balyena, sobrang baba ng tunog na nagagawa. Dinig sa layong 10,000 miles sa ilalim ng tubig. Lagpas 1/3 sa circumference o sukat sa palibot ng Earth. Kaya naman, nakakapag-usap ang mga balyena kahit sobrang lawak ng distansya. Lahat ng mga hayop na ito nakapag-evolve gamit ang lahat ng senses para makakain, makagalaw at makipag-usap. I believe. Shout out muna sa classmates niya. Ay ilagay yung acetone sa isang lalagyan at ipatong lang ng styro cup ng ganito. At hintayin lang. Good job, Ezekiel Ariola, para sa iyong styrofoam cup experiment. At 2 thumbs up naman kay Renzo Boyonas para sa kanyang static electricity experiment. You just need to rub the plastic to your hair to create package. Ito na si Ram at ang kanyang lava lamp. This experiment would only last for 5 to 10 minutes depending on how big everything is. So, put your baking soda at the bottom of this. Second is you're going to pour your vegetable oil. Third is that we're going to put vinegar in a container and put food coloring in it so that we could see clearly how the baking soda will react to the vinegar. And then you're going to pour your vinegar slowly, not like what I did, to your mixture of baking soda and oil. And after a few seconds, you will see how the baking soda reacts to the vinegar. What? They're gone! A gap is an entrance and exit between the netherworld and ours. Do not peek in, for on the other side is the home of the evil Nylok. But that's impossible! Riley said he was bringing them to the base.